So, our next topic is setting our preferences. So, preferences is under edit and the preferences menu. So, we have here the general preferences. May shortcut key na Control K. So here sa general preferences, I suggest na click nyo po itong zoom with scroll wheel. Okay? So, para pag nag-zoom tayo, so pwede na natin gamitin yung scroll wheel sa ating mouse kung meron po tayo. Okay? So, yung zoom po kasi ng Photoshop is yung keyboard shortcut natin is Control plus or Control minus. Okay? So, bukod dun sa navigation palette kanina. Okay? So, next is use shift key for tool switch. Okay? So, hindi na naka-check by default. Okay? So, kung naka-check po yan, uncheck nyo po para hindi nyo na kailangang i-shift kung mag-change tool tayo or hindi nyo na kailangang i-right click dun sa window. So, basta pindutin lang natin yung kanyang shortcut key. Halimbawa itong cancel natin muna, no? So, yung gamit ho nun, kapag hindi naka-check, so, dodge tool O. So, right click natin. So, O lahat yan. Okay? So, pag pinipindot natin yung kanyang shortcut na O, okay, nagsacycle po yan dun sa iba't ibang tools na nandun. So, hindi na natin kailangang i-right click punta dito sa toolbar para i-right click and select yung ating tool. So, just cycle through by using yung kanyang shortcut key na O. Okay? So, kung naka-check kanina yung button na yon, yung okay, so itong use shift key for tool switch. So, kailangan yung i-shift tapos yung O para mag-cycle siya dun sa dodge tool, burn tool, ganun. Okay? So, keep the defaults, yung other defaults intact. Okay? So, parehas lang. So, yun lang yung babaguhin natin. Yung zoom with scroll wheel tapos uncheck natin yung use shift key for tool switch. Okay, so dito tayo sa type. Okay, yung font preview size niya by default is medium. So, pwede natin i-large. Depende yan sa preference nyo. So, gawin kong large. And yung isa pang pinaka-importante dyan is yung plugins and scratch disk. Okay? So, by default, yung scratch disk niya, ano ba yung scratch disk? So, yung scratch disk, kapag naubusan na yung memory natin, yung RAM, o yung mga DDR RAM na yan, yung system memory, so gagamitin na niya yung hard disk space para temporary storage niya. Okay? So, yung startup natin kung saan naka-install yung Photoshop, halimbawa in-install po natin sa C, so yun yung startup niya. Okay, so kung may iba't ibang partition tayo, so pwede nating i-select. Yan. Kasi pag halimbawa startup lang yung nilagay nyo, tapos naubusan ng free space yung let's say C nyo, less than 1 gigabytes na yung free space, or let's say napakaliit na o paubos na, so mahirapan na or babagal ng mag-load yung ating Photoshop kung less than 1 gigabytes yung free space ng ating startup drive kung saan naka-install yung Photoshop. So, mas maganda kung may iba pa po kayong partition, so yun yung gagamitin niya. So, yung sinasabi ko po dito is kailangan nating wag pababain ng 1 gigabytes yung free space ng ating startup disk kung saan naka-install po yung ating Photoshop. Next is yung units and rulers. Okay? So, yung units and rulers natin, by default,
naka-inches yan. So, pwede nating palitan. Okay, pixels, centimeters, ganyan. Okay, and yung screen resolution natin, set this to 300 para parehas dun sa print resolution for inkjet prints. 300 pixels per inch po kasi yung standard para sa inkjet printing natin. Okay, so yung rulers natin dito sa preferences, so pwede natin baguhin dito, or yung shortcut natin, so okay lang natin dito. So ito yung image natin, naka-maximize. So kung wala yung ruler, so pwede nyong i-view rulers. Okay, kung hindi nakikita yung ruler. So dito kasi pwede nating i-right click yan and change, halimbawa millimeter. So yung mga numbers na yan, that is in millimeter na ngayon. Okay, or right click, balik natin sa inches kasi nasa photo printing tayo. So karamihan sa mga dimensions po natin sa photo printing is inches. Halimbawa 4R, so 4 by 6, ganun. 5R, 5 by 7 inches. Okay? Okay, so yung effect ng preference natin, let's say yung type kanina, so dito using the type tool, so pag binaba natin itong font dialog, so dito, so ito yung large. Okay, so pag binabaan nyo, halimbawa medium, liliit lang po itong mga font previews na ito. Okay, so kung gusto nyo mas maliit, so punta lang kayo dun sa edit, preference, tapos dun sa type. Okay, so in font preview size, gagawin nyo lang small, medium, or large. Okay, so yung next natin is yung display and cursors. Okay, so yung babaguhin lang natin dito is i-check natin yung show crosshair in brush tips. So para makita natin yung center ng ating brush. Okay, so kailangan natin yan sa mga susunod nating gagawin. Kailangan nating malaman yung center ng ating brush. Okay, kasi kung ano yung tatamaan ng center, yun lang yung importante doon. Let's say doon sa color replacement tool. Okay. So yung next kanina dito sa general, so yung history state, so kung okay na sa inyo yung 20, so ito kasi history state kung ilan yung pwede nating i-undo na steps. Okay. So bawat click natin kasi sa Photoshop is nire-record niya. So halimbawa 20 na brush strokes. So yung pang 21 na yon, so, kung pang 21 na brush strokes, yung unang-una, yung first brush stroke natin, hindi na natin may undo kung 20 states lang ano natin dito. Okay? So pero syempre pag dami ng history states, pag laki ng memory na gagamitin ng Photoshop, kasi mas madami siyang page na isa-save. Okay? So, kung halimbawa nagkamali kayo, i-undo nyo kaagad. So, ang undo naman ng Photoshop is Ctrl Z or Ctrl Alt Z, step backward. Okay? So, yun lang yung mga babaguhin natin sa ating preferences.